Praise the Lord. Minimal palakpakan po natin na ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother John Ali. Minamahal, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Kahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon, langisan ng Diyos. Hallelujah, ang kanyang mapagpalang salita. Let us pray. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba, ng aming pagluwalhati at pasasalamat, mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay mula ng araw na ikaw ay aming makilala at mapaglingkuran hanggang sa oras na ito. Napakabuti mo, mahal na Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Kailanman ay hindi mo kami iniwan, kailanman ay hindi mo kami pinabayaan sa kabila ng aming mga pagkukulang minsan. Ngunit nariyan ng iyong malawak na pangunawa at pagpapatawad sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat sa kaligtasan ito, ngunit salamat, Panginoon, na isa kami na iyong tinawag at pinili upang maglingkod at makaranas ng iyong biyaya at pagpapala, mahal na Panginoon, sa oras nito. Narito kami sa pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain na aming pagkinig ng iyong mga banal na salita. Isang pagkain ng aming kaluluwa, buksan mo ng aming pangunawa, ng aming puso, mga iyong banglingkod, tunin na sa ng akin, wala po akong magagawa. Anoint the words, Lord, anoint the words, there is Jesus, hallelujah. Put my words in my mouth, in the mighty name of Jesus, leading purple, beloved, honorable pastor, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, lahat ng demonyong hadlang, pagalinlangan, gawat lalang ng kaaway, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Tayo na po minamahal ay makabalik na po sa ating mga kinaupuan. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and give double honor and respect to dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildes Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor and our beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga nakaput manugang ng ating malapastor, at sa aking po mga kapwa manggagawa, beloved ko preachers, mami na mahal na katuwang sa gawain ating mahal na Panginoong Kristo, sa lahat ng ating minamahal na mga mag-aawit, ating beloved musician, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito. Mga minamahal, magandang hapon na po sa inyo pong lahat. Amen. Kagalakan po namin na makasama kayo, mga minamahal, sa pagpupuri at pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers po around the globe, na patuloy pong sumasabay at tumantambay sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, ng biyaya at pagpapala ng ating buhay na Diyos ay sumagana po, minamahal, sa ating lahat. At bago ko po makalimutan, Happy Mother's Day po, mga minamahal, sa lahat po ng mga nanay na narito, na talagang nagsakripisyo, mga minamahal, para sa kanilang mga anak. At isang karangalan po, mga minamahal, para sa akin ang bumati po, mga minamahal, sa mga ina ng tahanan na talagang punong-puno ng sakripisyo, mga minamahal, pagmamahal, pag-aaruga, amen, pagkalinga, at labis na pagmamalasakit, mga minamahal. Hindi po matatawaran ang sakripisyo ng isang ina. Amen. Everybody shout praise the Lord. At sa mga anak, mahalin po natin yung ating mga beloved nanay, alagaan po natin sila, huwag po natin silang saktan, mga minamahal. Amen. Atin pong ipakita sa kanila yung pagmamahal, mga minamahal. Tumbasan natin yung kanilang pagmamahal sa atin. Tumbasan natin yung kanilang sakripisyo. Tumbasan natin, mga minamahal, yung kanilang pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Amen? Actually, mga minamahal, yung ating minamahal na nanay, hindi naman po yan sila naghihintay o humihingi ng anumang kapalit. Amen? Ang nais lang nila, mga minamahal, yung pagmamahal, mga minamahal ng isang anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, we are blessed dahil sa ating panahon ngayon, mga minamahal, ay nagkakaroon po tayo ng celebration para po sa mga beloved mother at ating pong
nai-address sa kanila, mga minamahal ko, yung pagpapasalamat sa lahat po ng mga hirap at mga pasakit na kanilang dinanas para sa kanilang mga anak, mga minamahal. Pinagpala po tayo ng ating mahal na Panginoon. At ganoon din naman po sa ating beloved Ma'am Madir, mga minamahal, na hindi rin po masukat yung kanyang pagmamahal, lalong-lalo na sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa oras nito, minamahal, tayo po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat 10 minutes na lang ay 3:00 na. Hindi ko alam kung paanong mga minamahal mamadaliin yung kasi 10 minutes na lang eh. Amen? Dapat 3:00 tapos na tayo. Pero napakahirap siguro para sa akin na within 10 minutes ay mai-discuss yung salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi naman to kumbaga sa pagkain. Hindi to snack, mga minamahal. Pananghalian talaga ito eh. Amen? Papayag ba kayo yung tanghalian ninyo, 2 tinapay lang, mga minamahal, at saka 1 basong kape? Siguro naman, hindi kayo papayag. Kapag tanghalian, gusto nyo talaga heavy meal. Amen? Amen? Kaya't yung 10 minutes, hindi po kaya yung heavy meal, mga minamahal. Hindi po kaya yung mga minamahal, kompletong pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun pa man, mga minamahal, ipagpaumanhin po ninyo kung medyo lumampas tayo ng oras. Ano po? Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Okay lang po ba? Kahit abutin tayo ng 5:00 dito? Hindi na kayo nakaibig lang humina yung amen ninyo, minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, and let's talk about the topic from darkness unto His marvelous light. From darkness unto His marvelous light. Mula po sa kadiliman, sabi ng Biblia, tayo po'y hinango ng Panginoon patungo sa Kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. Mula sa kasalanan, amen, hinango tayo ng Panginoon, mga minamahal, patungo sa Kanyang kabanalan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mula sa buhay na magulo, hinango tayo ng Panginoon sa buhay na mapayapa, mga minamahal na may gabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag-aralan natin ang Biblia from the book of Colossians, chapter 1, verse 13 of the verse 14. Basahin natin ang Biblia. Amen. From the book of Colossians, chapter 1, verse 13 to verse 14. Who hath delivered us from the power of darkness, and have translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Amen. Amen. Magsulat ni Pablo sa mga Taga-Kolosas, Kabanatay 1, mga talata po 13 hanggang 14, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon sa Kanyang dakilang pag-ibig at kahabagan. Amen. Bagamat wala po sa ating ambisyon, wala sa ating pangarap, wala sa ating mga bokabularyo, mga minamahal, na darating ang araw ay maglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ngunit nagulat na lang tayo, mga minamahal. Amen? Nagulat na lang tayo isang araw, natuto na tayong magpuri sa mahal na Panginoon. Isang araw, nagulat na lamang tayo na natuto na tayong umawit sa Diyos. Natuto na tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Although na wala sa ating mga pangarap. Actually, ang iba nga sa atin, kinamumuhian natin ang ganitong gawain. Ang iba nga sa atin, ayaw natin, kinasusuklaman natin ang ganitong gawain, mga minamahal, talagang rinireject natin ang ganitong uri ng pagsamba. Ngunit hindi po natin, mga minamahal, alam, wala po tayong kamalay-malay. Habang umaayaw tayo, kumikilos pala ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, na isang araw tatawagin tayo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, hindi tayo ang tumawag sa Diyos. Amen? Hindi tayo ang pumili sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang pumili sa atin. Yeah, we are blessed among the blessed. Hindi po masukat, mga minamahal ko, na kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Sino ba tayo kung iisipin lang? Amen? Tayo po'y mga ordinaryong mga tao lang. Ano ba tayo, mga minamahal? Tayo po'y wala naman. Ngunit, hindi po
tinitingnan ng Panginoon kung sino ka, kung ano ka, o saan ka nang galing. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso mo. Dahil kahit wala pa tayo sa Panginoon, dati-rati nang nakikita ng Panginoon ang puso natin, na ang puso na yan ay magiging mananamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang puso na yan ay maglilingkod ng tapat sa Diyos. Ang puso na yan, mga minamahal, ay magluluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Kaya't ang Diyos ay gumawa ng iba't ibang kapamaraanan. Yung ating pong conversion, iba-iba ang kapamaraanan. Amen? Ang iba sa atin, na-convert tayo through TV program, radio program, through crusade, through Bible study. Ang iba sa atin, mga minamal yung personal conversation sa mga believers na nag-share sa atin ng salita ng mahal na Panginoon. Alam po ninyo yung aking beloved father, yung start ng aming conversion, ang unang-unang nabaptize sa amin ay ang aking beloved father. Ang kanyang pangalan ay Victor. Amen. Pero nagpipray na siya na mahal na Panginoon, napakaraming sekta, napakaraming denominasyon, nasaan ang katotohanan. Dahil lahat nagsasabi na sila'y nasa katotohanan. Parang nagbibenta po yan ng isda. Wala pong nagbibenta ng isda na sasabihin ng kanyang binibenta ay bilasa. Lahat sasabihin, presko pa ito, sariwa pa ito. Kahit halatang halata naman na kulay puti na ang hasang, amen, talagang tumigas lang dahil sa ice. Everybody shout, praise the Lord. Pero yung mga isda, mga minamahal, nagbebenta ng isda, palaging presko, palaging sariwa. Amen? Isda kayo dyan. Presko pa ito. Kanina pa lang ito, kahit nung isang linggo pa. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Napakaraming sekta, denominasyon, mga minamahal sa ating bansa, sa buong mundo, lahat ay nagsasabing sila ay nasa katotohanan. Kaya sabi niya, mahal na Panginoon, ituro mo sa akin kung nasaan ang buong katotohanan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sa beloved father ko po, wala siyang napanood na mga minamahal programa sa TV, wala siyang narinig na programa sa radyo ng Jesus Miracle Crusade, wala pong nag-share sa kanya. Amen? Pero deep in his heart, desire po niya, mga minamahal na makilala ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya isang umaga, ang sarap ng tulog niya, bigla siyang ginising ng mahal na Panginoon. Ang sabi sa kanya, Victor, bumangon ka. Ituturo ko sa iyo kung nasaan ang buong katotohanan. Yung aking beloved father bumangon. Yung kanyang racer na bisikleta, kanyang kinondisyon at umalis po siya, madaling araw pa. Amen. Kami nakatira sa San Jose del Monte, mga minamal Bulacan, doon sa Robis, San Jose del Monte, Bulacan. From San Jose del Monte, Bulacan, magta-travel ka pa ng 2.5 hours before ka makarating ng Sabarte, papuntang Novaliches. Yung aking beloved father, binabaybay niya. Wala pa po yung highway, mga minamahal, kung kayo po'y nakarating na doon, wala pa po yung highway, mga minamahal, dahil ngayon mayroon na pong tinatawag na Fairview, SM Fairview, yung highway pababa, mga minamahal, papunta sa mga minamahal Fairview, wala pa pong highway dyan. Ang daanan po dyan ay nandito pa sa Lagro nung unang araw. Dure-diretso ng aking beloved father, mga minamahal, binabaybay niya ang daan papuntang bayan, Novaliches. Ngunit sa tapat, mga minamahal ko, ng pastoral house sa Barte, habang nakasakay siya sa kanyang bisikleta, nagulat siya. Yung bisikleta na kanyang sinasakyan, bigla po itong lumiko, umakyat pataas, wala po siyang kamalay-malay, mga minamahal, kung ano ang nandoon. Sinundan niya yung pagliko ng bisikleta, yung pag-akyat ng bisikleta, sinundan niya, mga minamahal, at nakita po niya doon sa nakatagong gate, mga minamahal, ang logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya po'y kumatok, mga minamahal. Ang sabi ng mahal ng aking beloved father, anong bautismo ang bautismo na inyong ibinabautismo dito? Sabi ng ating beloved ordained preacher, Kuya Hermie Limpin, sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, Brad, ngayon mismo magpapabautismo ako dahil ang Diyos ang nagdala dito sa akin. Yan po ang starting ng aming conversion. Praise the Lord. Ang aking beloved father ay mga minamahal, professional drinker, drinking master siya. Amen. Lakas uminom, lakas magsigarilyo. At lahat ng sugal nasa kanya dahil nagtrabaho aking beloved father sa abroad. Napakagulo ng aming pamilya, broken family kami.
womanizer ang aking beloved father. At mga minamahal, nagkaroon po siya ng 3 pamilya. Ngunit nung makilala niya ang mahal na Panginoon, lahat ito ay binago ng Diyos, pinawi ng ating mahal na Panginoon. Ganoon ka makapangyarihan. Kaya ang sabi ng bersikulo na ating pinag-aaralan, mga minamahal, Jesus who delivered us from the power of darkness and translated us from the kingdom of His dear Son. Sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoon, siya po, mga minamahal ko, ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Because in our first lives, mga minamahal, previous life natin, we are bound by sin. We are bound by darkness. Tayo po ay nakatanikala, nakatali tayo, nakagapos ang ating mga buhay mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Everybody shout, praise the Lord. At wala pong sino man ang kayang magbigay sa atin ng kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kadiliman, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, naglipat sa atin sa kaharian ng anak na kanyang iniibig. Wala pong iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Mula sa kaharian, mga minamal ng kadiliman, tayo po'y ilinipat mula sa kaharian ng kanyang sariling anak, ang ating mahal na Panginoon. Kaya't ating nasumpungan ang kaharian ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, seek ye first the kingdom of God. Amen. The kingdom of God is the kingdom of His own Son. Tayo po ay ilinipat mula sa kaharian ng kadiliman at ngayon tayo na inarito sa kaharian ng kanyang sariling anak. Amen. Siya ang ating hari, tayo ang mga prinsipe, tayo ang mga prinsesa, tayo ang mga anak ng Diyos. Kaya dapat na i-claim natin na tayo po'y anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Huwag tayong matakot na i-claim na tayo prinsipe, tayo po'y prinsesa. Huwag tayong matakot na i-claim na tayo po'y anak ng hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, Diyos ng mga Diyos, mga minamahal. Meron tayong karapatan, mga minamahal, upang maging anak ng ating mahal na Panginoon. At ang karapatang yun na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, yun ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, katapangan, upang humarap sa trono ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. In verse 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Ang sabi sa English, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of our sin. Yung redemption, yung katubusan ng ating kaligtasan, amen? Ito'y galing sa mahal na Panginoon at the same time, sa Kanya natin nasumpungan ang kapatawaran ng ating kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoong Jesus lamang po ang mayroong karapatan, kapangyarihan upang patawarin ang ating mga kasalanan. Maliban sa mahal na Panginoon ay wala na pong may kapangyarihan at kapamahalaan na mapatawad ang ating kasalanan. Only Jesus Christ, amen, have power to forgive our sin. Tanging mahal na Panginoon lang ang may kapangyarihan para mapatawad ang ating kasalanan. Kaya kung nais mo ng kapatawaran ng kasalanan, wala kang ibang gagawin. Amen? Alam mo na ikaw ay nagkasala, you are convicted by sin. Alam mo na nagkasala ka, walang alam si nanay, walang alam si tatay, walang alam ang iyong asawa, walang alam ang iyong kaibigan, walang nakakaalam ni sino. Amen? Pero alam ng mahal na Panginoon ang lahat ng bagay at walang sikreto na hindi nahayag sa paningin ng mahal na Panginoon. And if you are convicted by sin, alam mo na nagkasala ka, wala kang ibang lalapitan kundi ang ating mahal na Panginoon. Because Jesus Christ have power to forgive and forget all our weaknesses, all our iniquities. May kapangyarihan ang mahal na Panginoon para limutin. Ang Diyos iba, ang tao kapag magpatawad, naaalala pa na yung ginawa mong kasalanan. Pero ang Panginoon kapag magpatawad, lilinisin at lilimutin niya. Lilinisin at lilimutin niya gaano man kaitim, gaano man kapula ang kasalanan mo, lilinisin at lilimutin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya if you are convicted by sin, amen, lumapit ka sa mahal na Panginoon, i-confess mo lahat ng kasalanan mo, at kapag makita ng Panginoon na sincero ang iyong paglapit sa Kanya,
patatawarin ka ng Panginoon dahil ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kayo anumang part natin sa gawain, ang gusto ng mahal na Panginoon ay mga minamahal, maging malinis tayo sa Kanya. Amen? As a full-time worker, gusto ng Panginoon maging worthy ka. Gusto ng Diyos maging pure ka. Gusto ng mahal na Panginoon maging holy ka sa Kanyang banal na harapan. Bakit? Gagamitin ka upang maging daluyan ng Kanyang kapangyarihan at kapurihan. Mangangaral ka. Gusto ng Panginoon maging pure ang puso mo, maging banal ka. Gusto ng mahal na Panginoon maging malinis ka dahil gagamitin ka ng Diyos para maging daluyan ng Kanyang kapangyarihan. Mag-awit ka, manunugtog ka. Mga minamahal, anuman ang part mo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Gusto ng Panginoon maging malinis ka, maging banal ka, maging karapat-dapat ka sa Kanyang banal na harapan para gamitin ka niya upang maging daluyan ng Kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya if you are convicted by sin, huwag ka nang magpagamit. Kasi magiging hadlang ka sa pagkilos ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Preacher ka, alam mo, you are convicted by sin. Alam mo na may tinatago kang kasalanan. Alam mo na may ginagawa kang kasalanan na hindi alam ng iba, pero alam mo na kasalanan dahil alam mo kung anong salita ng Panginoon. Huwag ka nang magpagamit. Bumaba ka sa pagiging mangangaral. Kaysa naman nangangaral ka dyan, pero deep in your heart, you are convicted by sin, sasalutin ka ng Diyos. Hindi lang po yun, nagiging hadlang ka sa pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon. Mag-aawit ka. Huwag ka nang kumanta kung may ginagawa kang kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Ang sarap-sarap pa ng sway mo dyan, action mo dyan. Amen? Suot-suot ka pa ng uniform, pero may ginagawa ka palang anomalya. May ginagawa ka palang kasalanan. Amen? Oo, maluloko mo kami. Madadaya mo kami. Dahil hindi namin alam yung nakatago sa puso mo. Pero ang Diyos na buhay, ang Diyos na dakila, wala kang ikukubli sa Kanya. Sapagkat sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are in every place, beholding what is the evil and what is the good. Nakikita ng Panginoon ang mabuti mong ginagawa, maging ang masama mong ginagawa. Ano man ang part mo sa gawain? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hanggat hindi mo naayos ang sarili mo. Everybody shout, praise the Lord. Huwag ka na lang kumanta. Huwag ka na lang magpagamit. Instrumentalist ka. May ginagawa kang sikreto. Ikaw lang ang nakakaalam. Amen? But you are convicted by sin. Alam mo na nagkasala ka. Amen? Nakakahiya naman kung sa side ko, ako ang nagkasala. Ako ang kusang bababa. Amen. Dahil ayaw kong, yung pulpito kasi natin dito, ito po'y banal, mga minamahal. Linalangisan ng mahal na Panginoon ang banal na pulpitong ito. Kaya kapag tumayo ka sa banal na pulpito, nakakatakot, mga minamahal, nakakatakot po yan. Kaya kung kayo po ay may ginagawang kasalanan, lumapit na lang po kayo at magpaalam, Brad, hindi muna ako kakanta. Hindi muna ako, Brad, magpapagamit sa banal na gawain dahil, Brad, ako'y nagkasala, labag sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng ibang turo, ibang sekta, salvation is eternal. Yes, we believe that salvation is eternal. Walang katapusan. Ang kaligtasan. Amen? Dahil ang author ng salvation is also eternal. Sino ang author ng salvation? Ang mahal na Panginoon. He is eternal. Amen. So salvation is eternal. Sabi ng ibang sekta, salvation is eternal. Kaya they believe that you are once you are saved forever. Yun ang kanilang paniniwala. Kadalasan ang nagtuturo ng ganitong turo, yung mga taong naniniwala na tatlo ang Diyos. Pero yung mga apostolic teaching, apostolic doctrine, yung naniniwala na iisa lang ang Diyos, kanilang itinuturo, mga minamahal, hindi po ang ganitong mga kasinungalingang aral. Dahil yung word na once you are saved forever, wala tayong mababasa sa Biblia. Genesis to Revelation, cover to cover, mga minamahal, wala kang mababasa na once you are saved forever. Kahit pala pumatay ka ng tao, kasi ligtas ka na. Amen? Ligtas ka na. Kahit pala, mga minamahal, mag-asawa ka ng dalawa, may number 1 ka, may number 2 ka, meron kang kabit, adultery, that is a sin of adultery, dahil ligtas ka na,
Dahil sabi nila, once you are saved forever. Kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Kahit pala, mga minamahal, magkasala ka ng fornication, magkasala ka ng covetousness, magkasala ka ng adultery, pumatay ka ng tao, nandaya ka, nanlamang ka na, once na ligtas ka na, hindi po mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Oo, ang kaligtasan ay mananatili kung ikaw ay manatiling naglingkod, tapat na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero pag makita ng mahal na Panginoon na hindi mo pinapahalagahan ang kaligtasan na ibinigay niya sa iyo, naniniwala ba tayo ng kaligtasan ay bigay ng mahal na Panginoon? Para sa akin, ang kaligtasan ay espesyal na regalo ng mahal na Panginoon. In my own opinion, in my own idea, I believe that salvation is one of the very special gift na binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Kaya dahil naunawaan ko na ito yung espesyal na regalo, pinapahalagan ko ito higit pa sa pagpapahalaga ko sa buhay ko. Dahil ang kaligtasan ay espesyal na regalo. Amen? Hindi lang si nanay, regalo nga lang ni nanay, ni tatay. Meron ng sentimental value sa atin. Espesyal na para sa atin. How much more kung regalo galing sa Panginoon? Ano ang espesyal na regalo ng mahal na Panginoon sa iyo, sa akin, kapatid? Wala pong iba, kundi yung kaligtasan na ibinigay niya sa iyo. Yan po special delivery. Sabi ng kanta, special delivery wrapped up with love. Binalot ng pag-ibig yung kaligtasan na yan na ibinigay niya sa iyo. Kaligtasan na yan na ibinigay niya sa akin. Binalot ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kaya't hindi po pwede, mga minamahal, ang regalo na yan na galing sa Panginoon ay ibaliwala natin. Amen? Amen. Pag ibaliwala mo yung espesyal na regalo na binalot ng pag-ibig ng mahal na Panginoon, ibinigay niya sa iyo, hindi mo ito bigyan ng halaga, hindi mo ito mahalin, hindi mo ito yakapin. Amen? Sabi ng banal na Biblia, yung kaligtasan na yan, kapag makita ng Panginoon, kapatid, na hindi mo pinapahalagaan, kukunin yan sa iyo ng mahal na Panginoon at ibibigay doon sa mga nangangailangan pa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Alam ng Diyos kung gaano mo pinapahalagahan ang kaligtasan mo. Nakikita ng Panginoon kung paano mo iniibig ang kaligtasan mo. Nakikita ng Panginoon kung paano mo ipinagtatrabaho ang kaligtasan mo. Wala pong bagay na malilingid sa Panginoon, sa mata ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, yung word na once you are saved and you are saved forever, hindi po yan totoo. Sapagkat ang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon ay pwedeng kunin ng mahal na Panginoon kapag nakita niya na hindi ka nagpapahalaga. Following verse from the book of Peter, mga minamahal, 2 Peter chapter 2, verse 20. Amen. From the book of 2 Peter chapter 2, verse 20. For it's after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. Amen. Amen. Ito po sa aklat ng ikalawang Pedro, Kabanata 2, talata po ay 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madadaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa nang una. Amen. God bless you po sa pagbabasa ng salita ng mahal ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ko. Oo, ligtas ka. Sigurado, 100%, sigurado, tiyak ang kaligtasan mo kung tapat mong paglilingkuran ang mahal na Panginoon. Pero kung sideline mo lang ang paglilingkod, I think, hindi mabibigyan ng assurance ang kaligtasan na inaasam ng kaluluwa mo. Ano pong ibig kong sabihin? Yung sideline mo lang ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung dadalo ka kung gusto mong dumalo, hindi kung hindi. Ang tawag dyan, sideline mo lang yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Amen? Banal ka dito sa gawain, pero pag uwi mo sa bahay, wala kang kabanalan. Ang haba ng palda mo sa gawain, pero pag doon sa bahay, mga minamahal, wala ka ng kabanalan. Ang ibig sabihin yan, sideline mo lang ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kasi, kung dedicated ka
kung dedicated ka, makinig kayo ha, kung dedicated ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ipapamuhay mo ng may katapatan kung ano ang sinabi ng Biblia. Gagawin mo ito ng buong puso. Gagawin mo ito ng buong lakas. Gagawin mo ito ng buong isip. Gagawin mo ng buong kaluluwa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Bakit? Dahil dedicated ka sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Dedicated ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Pero sometimes, dahil hindi ka dedicated, sideline mo lang ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, maraming bagay ang tinitaking for granted mo. Maraming bagay ang binabaliwala mo. Kahit alam mo na mali, gagawin mo pa rin ang mali. Kahit alam mo na ito ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi mo gagawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil hindi ka dedicated sa Diyos. Pero once na dedicated ka, mahal mo ang kaligtasan mo, iniibig mo ang Diyos, higit pa sa pag-ibig mo sa anumang bagay dito sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, pagsusumikapan mo sa abot ng iyong makakaya na ganapin kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, 2 Peter chapter 2 verse 20, tutukan po natin ang talatang ito. Sundan po ninyo ako ng pagbasa. After they have escaped the pollution of the world, yung pollution ng mundo, wala pong iba kundi kasalanan ng mundo. Ang mundo, naging polluted. Ang mundo nating ginagalawan. Ito po yung spiritual pollution, yung minimension ng Biblia. Hindi po yung literal na pollution, yung buga ng sasakyan, mga usok na buga ng mga pabrika, mga minamahal, mga kaingin, pagsunog sa mga kabukiran, yan ay nakakapag-pollute sa mundo nating ginagalawan. That is literal na pollution. Pero yung spiritual na pollution, mga minamalang mundong ito ay punong-puno ng pollution. Amen. Kaya nga po, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, ingatan natin. Dahil tayo pong mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, nakatakas na tayo mula, mga minamahal ko, sa pagkahawa ng mundo, mula sa pollution ng mundo, tayo po ay hinango na ng mahal na Panginoon. From darkness unto His marvelous light. Tayo po'y hinango na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay ni Diyos. Even though na nandito pa tayo nabubuhay sa sanlibutang ito, amen, pero lahat po tayo na naglilingkod ng may katapatan sa Panginoon, we are not of this world. Amen? Tayo po'y hindi pag-aari na ng mundo. Ang tunay na nagmamay-ari sa atin, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, after they have escaped the pollution of this world, the power of darkness, through the knowledge of our Savior Jesus Christ, they are again entangled therein. Amen? Pagkatapos nating hanguin mula sa pollution ng mundong ito, dahil nakilala natin ang mahal na Panginoon, dati-dati ang isip natin, ang puso natin, ang pagkatao, buong pagkatao natin, we are polluted of this world. Say amen. Say amen. Naniniwala kayo? Nung wala tayo sa mahal na Panginoon, we are polluted. Puso natin polluted. Amen? Nang gawaing makasanlibutan. Isip natin, buong pagkatao natin, we are polluted by the pollution of this world. Pero sa habag ng mahal na Panginoon, hinango tayo ng Diyos. Amen? From the pollution, from darkness unto His marvelous light. Ngayon, mga minamahal, tayo po ay hinango na ng, although na nakatira tayo dito sa mundong ito, pero ang isip natin, ang puso natin, na dating polluted sa pollution ng sanlibutan, ang puso at isip natin na puno ng salita ng Diyos, ang puso at isip natin na puno ng mga pangako ng mahal na Panginoon, ang puso at isip natin na puno ng katapatan ng Diyos, ng mga kamanghamanghang mga gawa ng ating mahal na Panginoon, mga buhay ng mga patutuong likha ng makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang puso at isip natin na puno ng mga banal na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, na dati-dati ang puso at isip natin ay polluted ng anumang pollution ng mundong ito. Amen. Lininis na ng Panginoon ang isip natin. Lininis na ng Panginoon ang puso natin. Ang buong pagkatao natin ay nilinis na ng Panginoon. Ang salita ng mahal na Panginoon ay nagre-represent ng tubig. At ang sabi ng Biblia, every time na nakakarinig tayo ng salita ng mahal na Panginoon, nililinis
ang puso at isip natin ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Pagkatapos nating hanguin, pagkatapos nating linisin, pagkatapos nating hugasan, sabi ng Biblia, mga minamahal, sa magitan ng pagkakilala sa Panginoon at ang pagligtas ng Jesucristo, ay muling mahalubihan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa una. Yan po ang totoo. Yung ibang mga kapatiran natin, pagkatapos kahabagan, pagkatapos kaawaan ng Diyos, pagkatapos hugasan, pagkatapos linisin, pagkatapos damitan ng damit ng may kabanalan, amen, babalik sa pamumuhay ng buhay makasanlibutan. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang sabi rito, mga minamahal, sa salita ng mahal na Panginoon, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Kaysa pagkatapos makilala, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Mas mainam pa daw na hindi mo na nakilala ang mahal na Panginoon. Kaysa nakilala mo siya, pero ibabaliwala mo yung kaligtasan na ibinigay niya sa iyo. Mas mainam pa daw na hindi ka na lang nakakilala sa Diyos. Dahil kapag hindi mo makilala ang mahal na Panginoon, ang hatol na ipapataw sa iyo ay mas magaan na hatol. Pero ikaw, ako, na nakakilala na sa mahal na Panginoon, at hindi ko buong pusong pinahalaga ng kaligtasan na inoffer ng Panginoon, mabigat ang hatol sa iyo na ihahatol ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Nakilala mo na ang Diyos, naranasan mo na ang kanyang katapatan, naranasan mo na ang kanyang pag-ibig, nakita mo na kung papaanong kumilos, nag-ingat, naggabay ang mahal na Panginoon sa buhay mo. Pagkatapos ay babalik ka, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan. Ika'y kahilintulad lang ng isang aso na pagkatapos sumukay, kakainin ang kanyang sariling suka. Ika'y katulad lang ng isang baboy na pagkatapos, mga minamahal, maligo doon sa paliguan. Amen? Ay babalik, mga minamahal ko, sa putikan. Ganun ang translation ng banal na Biblia. Sino mang kapatiran natin, mga minamahal, amen, na namumuhay sa pamumuhay sa mahal na Panginoon at pagkatapos ay namumuhay sa kasalanan, amen. Merong ganung Kristiyano, banal kapag nandito sa gawain, pero pag naandoon sa trabaho, naandoon sa hanap buhay, naandoon sa labas, kung anong sayaw ng mga taong makasanlibutan, ganun din ang kanyang sayaw. Kung anong tugtog ng mga taong makasanlibutan, ganun din ang kanyang tugtog. Kung anong ginagawa ng mga taong makasanlibutan, mga minamahal, ganun din ang kanyang ginagawa. Tandaan mo, kapatid, hindi ka na pag-aari ng sanlibutan. Ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Ikaw ay pag-aari na ng mahal na Panginoon. I-claim mo sa sarili mo na hindi ka na pag-aari ng mundo, hindi ka na pag-aari ng sanlibutan. Ang nagmamayari sa iyo, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, ang Diyos na nabayupay sa krus ng Kalbaryo, naghirap, nagdusa para sa iyong sariling kaligtasan. Siya na ang Diyos na nagmamayari sa iyo. Amen? I-claim mo na I am not of this world. Amen? I am not of this world. I-claim mo yun. Na Lord, hindi ako pag-aari ng mundo. Ako'y pag-aari mo, mahal na Panginoon. Ang puso ko ay sa iyo. Ang isip ko ay sa iyo. Ang buong pagkatao ko, Panginoon, ay nauukol lamang para sa iyo at para sa iyo lamang. Magpakailan-kailan pa man. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, 2 Chronicles chapter 28, verse 9, si Solomon, isang matalinong hari. Amen? Pero sa kabila ng kanyang katalinuhan, ay nalinlang siya ng kaaway. At dahil sa kanyang pagtalikod sa Panginoon, itinakwil siya ng Diyos. Itinakwil siya ng mahal na Panginoon. Kung ako lang ang tatanungin, ayaw kong dumating sa punto na ako'y itakwil ng Diyos. That is the reason why na nagsusumikap akong maglingkod sa Panginoon. Nagsusumikap akong mapaluguran ang Diyos sa abot ng aking makakaya. Nagsusumikap ako, mga minamahal, na ganapin ang kanyang kalooban dahil ayaw kong itakwil ako ng Diyos. Dahil kapag tayo po'y itakwil na ng Panginoon, tiyak na bagay, mapapahamak ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Tayo itatapon sa init ng apoy ng impyerno na kung saan nandoon ang walang katapusang pagdurusa na kahit anong gawin
din nating pagsisisi, ang ating pagsisisi ay magiging walang kapakinabangan. Umiyak ka ng umiyak, wala lang silbi. Amen. Ikaw ay maghikbi, ikaw ay umiyak, ikaw ay magdalamhati, ikaw ay sumigaw sa pagsisisi. Ang pagsisisi mo ay wala ng kabuluhan kapag ang kaluluwa mo, kapatid, ay itapon na ng mahal na Panginoon doon sa init ng apoy ng impyerno. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. From the book of 1 Chronicle, chapter 28, verse 9. And thou, Solomon, my son, know the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all heart, and understandeth all the imaginations of the thought. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga unang mga kronika, Kabanata 28, talata po ay 9. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusupungan siya sa iyo. Ngunit, kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Amen. God bless you po sa pagkabasa. Di ba? Punto por punto ang salita ng Panginoon. Kung pabayaan mo siya, itatakwil ka niya. So yung salitang, once you are saved forever, hindi po totoo yun. Amen? Maliligtas ka kung manatili kang tapat. Pag bumalik ang mahal na Panginoon, when the last trumpet will sound, babalik ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mapalad yung alipin na madatnan ng Panginoon na gumagawa ng kanyang kalooban. Amen. Kayang paggawa sa kalooban ng Panginoon, not only here, inside the church, but also outside. Hindi lamang po dito sa loob ng iglesia ang paggawa sa kalooban ng Panginoon. Kahit nasa opisina ka, gumawa ka sa kalooban ng Panginoon. Kahit nasa trabaho ka, gumawa ka sa kalooban ng Diyos. Kahit nasa paaralan ka, saan mang dako ka naroon, kapatid, ganapin mo ang kalooban ng Panginoon. Dahil kapag hindi makita ng Panginoon ang pagpapahalaga mo sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, maaring itakwil ka din ng Panginoon kagaya kay Solomon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, at ikaw, Solomon, na aking anak, unang-una na advice sa kanya, kilalanin mo ang Diyos na iyong Ama. Amen? Because the more we know Him, makinig po kayo, the more we know Him, the more we love Him. The more we know Him, the more we love Him. Ang sabi dito, kilalanin mo ang iyong Ama. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kilalanin mo ang Diyos na iyong Ama. You need to know Him better. Kailangan mong maging malalim ang pagkakilala mo sa iyong Ama, sa iyong Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Because the more you know Him, the more you love Him. Habang lumalalim ang pagkakilala mo sa mahal na Panginoon, lumalalim ang pagyakap at pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag mababaw lang ang pagkakilala mo sa iyong Diyos, mababaw lang ang pagkakilala mo sa iyong dakilang tagapagligtas, magiging mababaw din ang pag-ibig mo sa Kanya. Pero the more na lumalalim, the more na lumalalim ang pag-ibig mo sa iyong dakilang tagapagligtas. Ang pagkakilala mo sa iyong dakilang tagapagligtas, lalalim din ang pag-ibig mo sa Kanya. Nagtataka ka, bakit ganito lang kababaw ang pag-ibig ko sa Kanya? Dahil mababaw lang ang pagkakilala mo sa Kanya. Amen? Pero bakit may mga kapatiran tayo, mga minamahal na malalalim ang kanilang pag-ibig sa mahal na Panginoon? Alam niyo, yung criteria ng malalim na pag-ibig sa Panginoon, kahit ulan dumadalo. Amen?
Naalala ko, may kwento sa akin na dito daw sa Zamboanga, nung gera, umuulan ng bala, dumadalo pa rin tayo. Tama po ba yung balita na yon? Kasi nakarating sa amin doon na yung mga taga Zamboanga, matatapang na kapatiran, hindi umatras. Amen? Pagdating daw nung gera, left and right na pag-ulan ng bala, dumadalo pa rin yung kapatiran sa gawain. Tama po ba yun? Kaya lang natawa ako doon sa preacher Dahil pag sabi niya, nung umulan ng tubig, absent. Ha! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Umulan. Tapang Umulan ng bala. Talagang dadalo. Nung pandemic, ayaw padaloy ng mga dalo pa rin ang kapatiran. Umuulan ng bala, dalo pa rin. Nung umulan ng tubig, absent. Sasabihin pa nung kapatiran, Lord, kapag hindi tumigil ang ulan, mahal na Panginoon, kalooban mo na hindi ako dumalong. Idinamay pang mahal na Panginoon. Amen? Pag hindi daw tumigil ang ulan, nakipag-deal pa nakipag-condition pa sa mahal na Panginoon Amen? Pag hindi daw tumigil ang ulan, Lord, kalooban mo na hindi ako dumalo. Amen? Alam niyo mga minamahal, pag malalim ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, pag araw ng gawain, kahit ulan, dadalo ka. Pag malalim ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, kahit walang pera, dadalo ka. Amen? Gagawa ka ng paraan na makadalo dahil malalim ang pag-ibig mo sa Panginoon. May pagsubok, hindi ka basta-basta sumusuko dahil malalim ang pag-ibig mo sa Panginoon. Grabing trials, grabing kahirapan, grabing kawalan, nananatili ka pa rin naglilingkod sa Panginoon dahil malalim ang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi rito, mga minamahal, unawain mo, sabi ng Biblia, kilalanin mo ang Diyos na iyong Ama. Paglingkuran mo siya ng mayroong sakdal na puso. Yun po ang nais ng mahal na Panginoon. Payo kay King Solomon. Dahil at that time, si King Solomon tumalikod na siya sa mahal na Panginoon. Nadisip ang kanyang isip, ang kanyang puso. Dahil ipinagbabawal, forbidden para sa kanya ng ating mahal na Panginoon na huwag mag-aasawa ng ibang babae na hindi lahi, lipi ng bansa ng Israel. Anong ginawa ni Solomon? Instead na makinig sa instruction ng Diyos, instead na makinig sa utos ng mahal na Panginoon, siya po'y nakipag-asawa, mga minamahal ko, sa ibang lahi, sa mga foreign women. Amen? At yung mga foreign woman na yun, na ipinagbabawal ng Diyos, na huwag siyang mga minamahal makipag-asawa, yun ang, nung siya'y matanda na, yun ang naging kasangkapan ni Satanas para ang puso ni Solomon ay pihitin sa pagtalikod sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang puso ni Haring Solomon ay hindi naging katulad ng puso ng kanyang ama na si David na hanggang kamatayan ang kanyang puso ay natiling tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais ng mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng malinis na puso, minamahal. Bakuran natin, ingatan natin, we need to guard our heart na hindi po ito maging polluted, hindi po ito malaso ng anumang laso ng sanlibutan. Ingatan natin ang ating puso na ito'y maging malinis upang sa bawat pagharap natin sa mahal na Panginoon ay daglian nating maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip. Ibig sabihin, wala kang maitatago sa Panginoon. Ano man yung motibo mo, ano man ang design ng puso mo, alam ng Panginoon. Kung iyong hanapin siya, masusumpungan mo siya. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka. Gusto ba natin itakwil tayo ng mahal na Panginoon? Last verse po, mga minamahal. 2 Corinthians 13 verse 5. Amen. Praise the Lord. Last verse na po, mga minamahal, tayo awit na. From the book of 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourself, whether he be in the faith. Prove your own self. Know he not your own self. How that Jesus Christ in you, except he be reprobates. Amen. Amen.
Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 13, talata po ay 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Sabi ng Biblia, examine yourself whether ye be in the faith. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa ba. Amen? We need to examine ourselves. Siyasatin ang puso, siyasatin ang isip, siyasatin ang ating sarili kung tayo pa ba'y umiibig ng buong puso sa mahal na Panginoon. Dapat ay suriin natin ang ating sarili. Lord, iniibig ka pa ba namin? Ng buong puso, mahal na Panginoon, umiibig pa ba kami sa iyo? Ng buong isip, mahal ka pa ba namin talaga, mahal na Panginoon? Dahil maramdaman mo yan eh. Maramdaman natin kung gaano natin kamahal ang mahal na Panginoon. Alam natin kung gaano natin siya kamahal. Ako, hindi ko alam kung gaano ninyo kamahal ang mahal na Panginoon. Ang tanging alam ko lang yung sarili ko kung gaano ko kamahal ang ating mahal na Panginoon. Pero bawat isa sa inyo dito, hindi ko alam kung gaano ninyo kamahal ang tanging kayo lang ang nakakaalam kung gaano ninyo iniibig ang Diyos. Kayo lang ang tanging nakakaalam kung gaano ninyo minamahal at pinapahalagahan ang kaligtasan na ibinigay sa inyo ng mahal na Panginoon. Kayo lang ang higit na nakakaalam kung kayo ba'y nasa pananampalataya pa ba. Dahil pwede tayong dumalo, minamahal, pero ang pag-iibig natin ay malayo na sa Panginoon. Pwedeng naandyan ka nakaupo ngayon, pero mga minamahal ang puso mo ay malayo na sa Panginoon. You worship the Lord through your lips, but your heart is far from away from the Lord. Pinupuri mo ang Panginoon sa pagitan ng iyong labi, pero ang puso mo, kapatid, malayo na sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Examine yourself, bawat isa sa atin. Suriin natin ang ating mga sarili kung ang pag-ibig, ang pananampalataya natin ay naandyan pa ba. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi ba ninyong nalalaman na sa ganang inyong sarili, si Kristo ay nasa inyo? Maliban kung kayo ay itinakwil. Amen? Everybody shout praise the Lord. We believe 100% once, mga minamal, we serve the Lord faithfully. Kapag paglingkuran mo ang mahal na Panginoon ng may katapatan, tiyak na bagay ang Panginoon ay sa iyo. Ano man ang iyong gawin, saan ka man pumaroon, sasamahan ka ng ating mahal na Panginoon. Maliban kung ikaw ay itinakwil na ng mahal na Panginoon. Dahil may mga mananampalatayang itinakwil ng mahal na Panginoon. Kagaya kay Solomon, itinakwil sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si Dimas, isang mangangaral. Amen? Si Himeneos, si Alexander, mga mangangaral ng ating mahal na Panginoon. Kasama sila sa mga disipulo ng Diyos. Pero itinakwil sila ng mahal na Panginoon. Dahil iniwanan nila ang ministeryo ng mahal na Panginoon. Inibig nila ang mundo. Minahal nila ang mga bagay dito sa lupa, mga minamahal. Nakalimutan nila ng mga bagay dito sa lupa ay pansamantala lang. Ito'y lilipas, ito'y mawawala. Ngunit ang paglilingkod sa Panginoon ay mananatili magpakailan-kailan paman. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras na ito. Habang tayo po'y umaawit, minamahal, suriin natin ang ating mga sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Kung gaano natin kamahal ang Diyos. Siyasatin mo, Jesus. Tanungin mo ang sarili mo kung gaano mo kamahal ang Diyos. Puso ko, Tanungin natin ang ating sarili. nagawa laban. Ayaw ng Panginoon ng puro salita lang. Ang gusto ng Panginoon, makita sa puso mo, natuto kang umiibig sa Diyos. Sa mo, dumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, Hallelujah. di man karapat. Suriin mo kami mga puso, mahal ng Panginoon. Wala kaming may
sa iyo. Biyaya ka, kapatawaran sa'yo. Tayo po yung bawit sa balang Panginoon. Gawin natin sincere ang awitin ito. Yes, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan mo. Tulungan mo. Tulungan mo ako, Jesus. Make this song a prayer. Gawin mo natin panalangin ang awitin ito. Sabay-sabay tayo. Lumalapit, hindi makakapagdaman sa kabanalan mo. Biyaya ka, kapatawaran sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lumalapit, di makakapagdaman sa kabanalan mo. Shout hallelujah! Narito kami, Panginoon. Lumalapit sa iyo, hindi ba kami kinakapapan? Biyaya ka, kapatawaran sa'yo. Ay nagpagtan mo, aking Jesus. Patawarin mo ako, Tawag, Lord! Hallelujah! ang iyong habag ngayon'y Tulungan mo! kasalanan, ako'y haluin mo. Lumalapit, hindi makakapagdaman sa Kabanalan mo! biyaya ka, kapatawaran sa'yo. Ay nagkaman! Lahat tayo bawit! Awitan natin ang balang Panginoon! Hallelujah! Shout! Shout hallelujah! Hindi makakapagdaman sa kabanalan mo. Ang biyaya, tawag, kapatawaran sa'yo. Aking Jesus! Lumalapit! Di man karapat sa kabanalan mo! Di makakapagdaman Huwag nating pigilan ang ating sarili. mo. Kapag maramdaman mo ang presensya ng Diyos, yan ay patunay ng pagpapatawad ng balang Panginoon. Patawaran sa'yo. Hallelujah! Tanggapin natin ang presensya ng Panginoon. At tulad ng pagtanggap natin ang pagpapatawad ng balang Panginoon. Di Makakapagdaman sa kabanalan mo. Biyaya ka, kapatawaran sa'yo. Salamat, Lord! Ay nagkakaroon. Salamat, 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 salamat! Jesus.
Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Sa iyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Sa iyong kahabagan na hindi nauubos. Sa iyong awa na hindi natatapos, mahal na Panginoon. Ang makabuti mo, Lord. Sino kami para hindi maglingkod sa iyo? Sino kami para hindi magpuri sa iyo, mahal na Panginoon? Hallelujah, 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 hallelujah. Minamahal tayo po'y manalangin sa oras na ito. Buong puso nating ilapit ang ating mga sarili. Tayo tulungan ang mahal ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Minamahal, mahina tayo. Mahina tayo, minamahal. Ang lakas natin ay nasa mahal ng Panginoon lang. Humingi tayo malagi ng kalakasan para magawa natin ang kanyang kalooban. Humingi tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan natin ang ating mga kahinaan. Minamahal, maglingkod ng tapat sa Diyos upang matiyak ang langit at buhay na walang hanggang. Po'y manalangin, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan. Sa oras nito, mahal na Panginoon, suriin mo ang bawat isa sa amin. Siyasatin mo ang puso ng bawat isa mula po sa inyong paglingkod sa aking mga kapwa mga ngaral, aking po mga kapwa manggagawa, minamahal naming mga mag-awit, mahal na Panginoon, mga manunugtog, lahat ng aming mga kapatiran na narito. Siyasatin mo ang puso at isip namin, Panginoon, kung kami ba'y umiibig pa sa iyo. Suriin mo kaming puso kung aming pananampalataya ay nariyan pa ba, mahal na Panginoon. Huwag mo kayaan na kami mawalay sa iyo. Huwag mo hayaan na kami manlumo, manlupaypay. Ibigay mo sa amin ang kalakasan, kasiglahan sa paglilingkod namin sa iyo. Maganap namin na iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, may namahal, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. So, natin sakit, gumaling problema, malutas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Leading prayer for our beloved Venerable Pastor, in the mighty name of Jesus. Have mercy upon us, O Lord. Iunat mo po, mahal ang Panginoon, ang iyong kamay. Ipatong ito sa aming mga ulo. Sa pangunang panalangin ng mahal na Pastor, anumang karamdaman, ikaw magpagaling, anumang problema, ikaw maglutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of sickness be healed, problem be solved, demons of doubts in Jesus' name. Demoy ng karamdaman, panghina, palupaypay, palalabig at pag-alinlangan, demoy ng kahirapan, demoy ng kawalan, hadlang sa aming paglilingkod, demonyong hadlang sa aming pagsunod sa kalooban mo, Panginoon, ay sawayin mo sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo kaming maging malaya sa pagsunod sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras na ito. Tayo po lahat dito mayo. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times. Express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian,
at pagsamba ay natatangi sa ating mahal na Panginoong Kristo po lamang.